May bagong balita na nagsasabing kinumpirma na po ni Ginoong Eric Trump ang zero capital gains tax para kay XRP. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga crypto investors at traders, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Eric Trump. Siya po ang isa sa mga anak ng Pangulo ng US na si Donald Trump. Kaya, ayan, ayon po sa mga balita ay kanya pong kinumpirma na ang mga US-based cryptocurrencies tulad po ni XRP at saka HBAR ay maaaring hindi napatawan ng capital gains tax. Sa madaling salita, ang mga tubo or gain mula sa pagbebenta or pag-trade ng mga cryptos na ito ay magiging tax-free. Yan, pero teka, bakit mahalaga po ito? Sa kasalukuyan ay karamihan po ng crypto investors sa US ay kailangang magbayad ng humigit kumulang 30% na capital gains tax. Kung tuluyan pong maipatupad ang zero tax policy na ito, napakalaking kaluwagan po ito para sa mga crypto holders. Yan, pero paano po makakaapekto ang bagong crypto tax policy sa mga international projects? Yan, habang pinapaboran po ang mga US-based crypto projects, mukhang magiging mas mataas naman ang buwis or tax para sa mga international crypto projects. Ang mga ito ay posibleng patawan po ng 30% na tax rate. Kung mangyari ito, magiging mas competitive ang mga American crypto assets tulad po ni XRP sa global market. Ngayon ay ano naman po ang papel ng incoming congressional efforts sa crypto taxation? Bukod po sa posibleng tax exemption, may mga legislative efforts din na isinusulong upang hamunin ang mga kasalukuyang crypto regulations. Isa na rito ang plano ni Senator Ted Cruz na gamitin ang Congressional Review Act para ibasura ang bagong IRS rule. Ngayon ay ano nga ba ang bagong rule na ito? Ang IRS ay nagpatupad ng regulasyon na nag-uutos sa mga DeFi brokers na mag-report ng impormasyon ng kanilang mga users. Kabilang na po ang mga pangalan, address at ang pag-file ng form na 1099-S. Yan, or 1099s. Maraming kritiko po ang nagsasabi na ito ay magpapahirap sa mga decentralized platforms na walang centralized control. Ayon po sa mga sumusuporta kay Ginoong Cruz, ang ganitong mga hakbang ay maaaring pumigil sa innovation at lumabag sa financial privacy ng mga users. Dahil kontrolado po ng mga Republican ang Kongreso, malaki ang tsansa na magkaroon po ng progreso ang resolution na ito. Ngayon ay bakit naman po nagpapakita ng interest ang mga malalaking US banks sa crypto? Habang mainit po ang usapin tungkol sa regulasyon, nagpapakita rin ng interes ang mga pangunahing bangko sa US sa cryptocurrency bilang isang financial asset. Ang Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs ay nagpakita ng intensyon na palawakin ang kanilang crypto operations. Ayon po kay Ted Pick, siya po ang CEO ng Morgan Stanley, plano po nilang makipag-ugnayan sa federal regulators upang matukoy kung paano ligtas na makakapagbigay ng crypto services. Samantala, ang CEO naman ng Goldman Sachs na si Ginoong David Solomon ay nagpahayag na interesado po silang magkaroon ng direct crypto ownership. Ngunit dahil sa kasalukuyang regulasyon, hindi pa sila maaring maghawak ng physical Bitcoin or physical na Bitcoin. Kung papayagan ng mga pagbabago sa regulasyon, maaari pong mas mapalawak pa ang kanilang crypto involvement. Yan, si Brian Moynihan naman, siya naman po ang CEO ng Bank of America, ay nagbigay din ng pahayag na ang malinaw na regulasyon ay maaring maging daan upang tanggapin ng mga bangko ang crypto bilang isang lehitimong paraan ng pagbabayad. At ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin ay mahalaga pong bantayan ang mga ganitong balita
dahil maaari itong magdulot ng ripple effect sa global crypto market. Kung tuluyan pong maipatupad ang zero capital gains tax sa US, maaaring magkaroon ito ng epekto sa presyo ng mga cryptos tulad po ni XRP. Bukod pa rito, ang interest ng mga malalaking bangko sa crypto ay isang sinyales na maaaring maging mas mainstream ang paggamit ng cryptocurrencies. Posible rin itong magbigay ng mas maraming investment at trading opportunities para sa atin dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking palagay, napakaganda ng balitang ito para sa mga crypto enthusiasts, lalo na kung magiging modelo ito ng ibang bansa. Ngunit mahalaga pa rin ang pagiging maingat. Ang crypto market ay mabilis pong magbago, kaya palaging magsagawa ng sariling research bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.